Nako, kapag usapang utang, maraming relate dyan. Alam nyo na yan. Pwedeng ikaw ang may utang o di kaya ikaw ang nautangan. Pero ano bang gagawin mo kung may nangutang sa'yo pero di mo masingil-singil? Dami talagang makarelate. Bago kayo magbalak, pakinggan nyo muna ang balitang ito. Dahil sa pananakot umano para makasingil ng utang, mahigit 100 tauhan ng isang online lending company ang inaresto sa Pasig. Huli sa akto habang aktibo sa kanilang online lending operations ang 168 tao. Todo tanggi pa ang supervisor na may pananakot silang ginagawa sa paniningil sa mga online pautang. Pero tumambad ang mga script na ginagamit ng kumpanya at pagmamakaawa ng kanilang mga umano'y ginigipit. Sumbong ng isang dating empleyado ng kumpanya, patong-patong na pang-aabusa ang inaabot ng mga umuutang sa kanilang online lending app. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, bawal sa batas ang panghaharas para makasingil ng utang. Kung ganon, ano ba ang legal na paraan para makasingil? Well, of course, sana hindi na kailangan pang makiusap para bayaran ka sa napag-usapang araw at oras. Marami sa nangungutang kapag nangungutang, ang bait-bait. Pero kapag sinisingil na, parang ikaw pa ang makikiusap at ikaw pa ang pagagalitan, di ba? Sila pa ang galit. Of course, hindi naman po natin nilalahat. Pero meron talagang umutang na nga, galit pa kapag pinagbabayad na. Unfortunately, kahit gigil na kayo, kailangan ay kalma pa rin at sundin ang legal na paraan ng paniningil. Unang-una, of course, magandang friendly reminder muna. Baka naman madala sa magandang usapan. Well, kung wala pa rin, kailangan nyo nang magpadala ng tinatawag nating demand letter na sinasabing kinokolektan nyo na at kung hindi pa magbabayad, ay gagawin nyo na ang any and all legal actions required, which means ang susunod na step ay magsasampa kayo ng kaso para makolekta ang utang, of course, with interest at pagbabayarin nyo pa ng danyos kasi kukuha pa kayo ng abogado na kailangan bayaran at iba pang mga perwisyo. Tandaan, walang masama sa paniningil basta nasa ayos at naaayon sa batas. Pero kahit gigil na nga kayo, bawal pong takutin, murahin, pahiyain ang umutang sa inyo. Labag na po yan sa batas. Baka kayo pa ang makasuhan ng kasong kriminal sa ilalim ng batas natin. Nawala na nga kayo ng pera, baka kayo pa ang makulong. Pwede kang makasuhan ng grave threats, unjust vexation o kahit libel sa ilalim po ng Revised Penal Code. At kung ginamit nyo pa ang pangalan, litrato o contacts na isang tao para ipahiya siya, nako, pasok din po yan bilang violation ng Data Privacy Act or Republic Act 10173. Attorney, paano naman kung ako ang may utang? Well, hindi po ako, sana, di ba? Tapos hinaras ako, tinakot, pinahiya, ano naman po ang habol ko? Well, kung ang katransact ninyo ay isang lending or financing company, bangko o ibang kumpanya, ito ay sa ilalim ng SEC o ng BSP na talagang merong mga regulations na kung saan nakalista ang mga tinatawag na illegal debt collection practices. Kasama na dito ang paggamit ng threats of violence at ibang criminal actions to harm individuals. Bawal ang paggamit ng pagmumura, pambabastos o nakakainsultong lengguwahe. Bawal ang isinasa publiko ang mga personal information ng nangutang. Bawal din yung tinatawagan kayo between 10 o'clock ng gabi at 6 o'clock ng umaga o yung tinatawagan ng opisina ninyo, ang mga kaibigan ninyo para hiyain kayo para magbayad. Bawal po yan. Maaari silang parusahan at pagbayarin ng mga multa or mabawian ng Certificate of Authority to Operate. At kung talagang inaabuso na kayo, tinatakot kayo ang pamilya ninyo ng kapahamakan, sinisigawan at ipinapahiya, nagpo-post sa social media ng kung ano-ano laban sa inyo, pwede nga magkaroon ng kaso for grave threats, unjust vexation, libel sa ilalim ng Revised Penal Code, and of course, kung ito ay sa social media, kaso nga ito for cyber libel. At kung ginamit pa ang inyong pangalan, litrato, or contacts, paglabag yan ng Data Privacy Act or Republic Act 10173. Mga kapuso, tandaan natin, ang mga utang dapat bayaran. Pero hindi naman ibig sabihin ay gumamit ng mga paraan na labag sa magandang asal
at karapatang pantao. Mabuti pa, actually itong sabi ng lola ko, para sa mga mababait, para walang problema, huwag magpautang ng halagang iiyakan ninyo in case hindi magbayad ng umutang. Parang kawang-gawa na lamang ninyo, di ba? Kung ano yung pwede nyong ibigay nang hindi nyo iiyakan, yun na lang ang ipautang ninyo. At huwag masyadong magpapadala sa mga kwento, di ba? Ang dami kasing mga nakakaiyak na kwento basta umuutang na. Sayang ang hard-earned pera ninyo kung mapupunta din lang sa wala. Basta't usaping batas, bibigyan po natin ng linaw yan para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip, ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.